Mga kababayan, home sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 28, 2026. Tayo ngayon ay pupunta dito yan, or andito na tayo actually. Dito yan sa may Raya Garden Condominiums. Dito yan sa may Bandong West Service Road, Parañaque, Marbel, Parañaque. At dadalhin po natin ito sa may Juan Ayala Mall, sa may Ayala Avenue, San Lorenzo, Makati, Juliana. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti. Ay, pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Diyos ko. Turn left. In 80 meters, turn left onto West Service Road. Kevin? Apo John sir, Kevin? apo. Nag-auto, ano siya, pick up siya. Ano? Nag-automatic pick up siya. Nagdulo kaya yung cellphone ko. Hindi ko pinick up to Hindi mo pinick up. Pero John Kevin tama. John Kevin po. Tama po. In 50 meters, turn left onto West Service So, Road. Ayala tayo. Opo. Gulat nga ako eh. Pag pindot ko, andyan ka na sa baba eh. So, sakto din. Sakto lang, medyo nagtambay din kasi ako ng konti dito. Namihinatid ako dyan. Nagbaka sakali, baka meron dito sabi. Buti di rin ako pinaalis eh. Ng guard. Continue on West Service Road for 2 kilometers. Dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Continue straight at the first traffic light. Then, in 1 kilometer, take the ramp on the right. White Rose Papaya, manufactured by ATS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. The next frontier of competition is here. Powered by Philippine Pride, from professional noted to esports to competitive scores across every stage. Search Playtime Entertainment on Facebook and follow today. Playtime Entertainment. More for happiness. PPP,
Nagdeservisyo. Linya ko sa CCMM Radyo Patrol de Istreta. May bisita. Tutupo kayo ang ating KOTV Ka-Servisyo of the Day. Okay, in a few seconds, makakausap po natin ang mayor ng Olasco, or sorry, siya po si Mayor Olasco ng Zamboanga City. Okay, kasi ito po ay patungkol sa lumubog na barko sa Bandila na umabot na nga po sa 11 ang namatay. Ito po yung balita, hindi na po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito nga po nga Roro na galing sa Zamboanga City papuntang Hilo. Ito ang MV Trisha Hersin 3 ay nakaranas daw ng aberya kaya lumubog. So 322 po ang nailigtas habang patuloy ang search and rescue operation sa patupang nawawala. Okay, so ito pong si Mayor Steamer Alan Olasco. Makakausap po natin at napag-alaman nga po natin na yung asawa po ni Mayor Steamer po, no, ay nagtatrabaho pala para sa o may-ari ka. I-check tayo ni Mayor. Gabi na nangyari. Anong oras ka? Most likely, about 1 p.m. hanggang siguro 1 a.m. Umaga. 1 a.m. So, interview about 1:30. So, nung na-receive ko ito about 1:30, nagsasabi na yung barko na pala kasi may complication pa. So, we were giving us apparent orders na okay, so stop it, ganun. Then, actually, nung nag-uusap ng wala na yung contact, hindi na pa-contact. Kasi na nga, lumubog siya. So, I immediately contact yung rescue namin, yung CDRMO, together with the Philippine Coast Guard, tinawagan to trust for assistance. Kasi kailangan talaga eh. So, ito yung vessel, so kailangan ng tulong. Oo nga po. So, ang sinasabi niyo po, may contact pa kayo with the kapitan na ngayon po ay nawawala, no? Kasi second engineer, sinasabi niyo na, sabi niyo nga, isa sa mga fatalities, no? So, nakakausap pa sila nung una. And then, Yes, hindi ako kausap, bali yung kausap ko yung management. Nabutan tayo ng traffic, no? Nakikinig po ako ni Rinala sa akin, humingi ng advice and tulong. So, this will be time to share advice. And that tayo pwedeng humingi ng tulong. So, yun. So, when they alerted in that very morning, Pinagbibigyan na nga itong nag-deploy tayo blinker na yan. Ang hina naman yung lumusot. So, pinamobilize natin may mga vessels ng Alison. Pinagbigyan na nga, hindi na nagbangwang pa. oo nga po. So, ang mga Kasi yung traffic papuntang Maynila eh. Aha. Inaagaw nila dito sa kumakaliwa sila sa dulo eh. Then hanggang ngayon, ang nangyari ba, so walang nagawa yung, hindi, siguro yung crew, ano pa tingin niyo, bakit gano'n? Kasi hindi wala daming truck kasi. yung mga buhay. May mga crew naman din na tumulong. Dahil kasi talaga nila ito. May mga tumulong. Diretso na yan hanggang sa Pero siguro, Sa ibang bansa may sariling kalsada yung truck eh. Ay, maraming kalsada kasi doon. Eh, dito. May sarili silang kalsada, parang S-legs, puro truck lang dadaan. Kasi kapitan nga, as para kay, reconnect with the other group. So, natin na lang ito hours. Ng mga close group, sinasabi niya na, okay, abandon ship, abandon. Hindi kasi gumawa ng maraming kalsada Pinas. Bumaba pa si kapitan for lumubog yung barko. Malaking gadget daw eh. Pa po na parang, Sayang din yun. ng kapitan, hindi na ibang tao bago i-rescue yung kanyang sarili. Kasi, Yes, kasi yun ang nawawala ginawa siya ni hanggang ngayon kapitan. eh. Di ba may mga istorya na uuna nga yung mga crew o yung kapitan na buhay, Opo. di ba? In this situation, siya yung nawawala eh. And also, Nawala po si yung kapitan. members. Opo. So, nakakalungkot po talaga ito na trahedya ni Donald Mayor. Pero I'm sorry to ask po again kasi nasa news po na
na kayo po ay related nga po dun sa may-ari ng barko. Continue for 800 Ano meters, yung then masasabi merge left ninyo? onto I'll EDSA never towards deny. Ballantol and Monumental. Yung yung one of the corporators, yung my wife, okay, that's their family business. Pero hindi po ako related sa company. Wala po akong relation as of now. Since I got elected as city councilor, dati nagtatrabaho po ako dyan as part-time. And since I got elected as city councilor, umalis na po ako dahil hindi naman po pwede magkakaroon ka ng vested interest on your di ba, position at the same time with your yung business ng family. So, ayoko na magkaganon. Kaya, I left the company Opo. since 2018 po. Opo, and Mayor Kimmer, just to clarify, hindi nga po kayo yung may-ari, pero kumbaga yung napangasawa niyo po, yung pamilya niya ang may-ari itong shipping Opo. lines na to, or Opo, ma'am. Oro vessel. Yes, Opo. yes po. Opo. So yun po Yung napangasawa ko, yung may-ari po. Yun na nga, yung pamilya niya. Yung In 200 family niya meters, po. merge left Opo, onto opo. And EDSA ano po ang towards balita, Ballantol kasi and po Monumental. ay in order na i-ground lahat po ng In 100 Allison meters, Shipping, merge na left. barko. So paano po yan? For sure, maraming ngayon. Oh, well, oo, renowned ngayon apektado. yung Allison Shipping, nagkakaproblema po ngayon. Like sa Buanga, Opo. Olo, Basilan, Tawi-Tawi, walang barko po. In 300 meters, Punong-puno. keep left at the fork onto So, EDSA towards Ireland. I don't know how they gonna manage it with the DOTR. Pero sa akin sana yun, sabi ko, yung route na nagkaroon ng problema, doon muna i-ground. Kasi yun ang may problema. Yung mga walang problema, evaluate the vessel. In 100 meters, keep Evaluate left the at the vessel. fork. At least hindi mahambay yung operation ng other area. But maybe the DOTR also is their own plan. No, so we cannot hindi natin pwede yung wisdom nila. That is their decision. In But 200 meters, apparently nga may problema yung kada area kasi nga walang nagkakarga sa mga tao, then definitely economically magkakaproblema yung Pero pang may, part of pasolda. kayo, bakit? Allison or Allison Shipping Actually, lang po ba? Allison ang yung mga biyahe din dati. Nag-isa company, wala naman dating tumatakbo ibang company dyan. Yung bulan ngayon, marami na. Kasi lahat takot naman bumiyahe dati dyan. As you know, yung area dyan dati, di ba? Oo nga in po. 300 meters, turn left at the Natatakot traffic sila. light. So, Allison na yung naglakas loob bumiyahe dyan. Ever since hanggang naging maayos yan. Ito lang naman lately, ewan namin bakit nagka-problema rin. No? In 100 But meters, turn left at previously, the no other traffic light. company shipping na siya gusto lumaban dyan. It's only them. Pero pag ganyan po ang sitwasyon na sabi nyo nga, yung mga rolling cargo sa ilalim, hindi nga seafarer yourself, sino ang mananagot dyan? Well, we cannot blame anyone kasi yung vessel is nasa condition. Basically, it will be back to the officer management of the vessel. If you're gonna ask me, management of the vessel, hindi mo naman pwede blame si company kasi si company wala naman alam sa operation at sa opisina yun. Dapat kasi yan, pag tumatakbo yung vessel, lahat ng mga lashing material, dapat i-secure, i-check yan, double check. Kasi ako nung nagkapitan din ako dyan sa Inday Island, ako nagdadala ng barko. Every alteration ko, pagkambyo ko ng barko, pinapacheck ko yung mga lashing material kung mahigpit ba o gumalaw ba. Kasi any little movement pag sa akin, ini-stop ko yung operation, umiikot ako ulit. Para lalo na pag nakakaramdam ako ng swell, ikot ako ulit kasi ayoko na mapinsala. Do you So, think ganun ang pwede dapat rin po ba gawin. siyang error ng kung may pilot error, ba captain's error? Ba nagpapatakbo? Wala naman I don't, may part in my human error. Human error? I cannot pinpoint to the captain or anyone, but there's a human error on the operation kasi yung double checking ng lashing was not carried out. Pero I don't know, in-carried out din nila, hindi ko rin alam kasi wala ko sa barko eh. Opo. Pero We understand, Mayor. most likely ang sabi nga sa
sa mga binalita doon sa akin ng mga survivors, may pumutok sa baba. Continue straight at the Sa first traffic cargo light. hold, may Then, at pumutok. the second traffic So light, ewan make a natin left kung ano yung U-turn. pumutok, baka yung lasing material pumutok kasi matigas yun eh. Eh syempre pag nag-tilt yung barko, baka posibleng inila yung lasing material, so pwedeng yun ang mismong kumampa sa bakal, Opo. parang putok yung tunog. So And, most likely ganun. Opo, and Mayor Kimmer, mapunta naman tayo sa tulong na ibinibigay natin sa mga biktima ng lumubog na ferry. Well, immediately ma'am, yesterday and during the first day and until now, nagbibigay po tayo ng tulong. The local government of Zamboanga, since this is a disaster, we executed immediate relief assistance and comforting the family of the yung mga victims affected by the tragedy. And yung local government nagbigay ng tulong together with the SWD, together with the CSWD, and of course with Allison Shipping Lines, nandun din sila nagbigay ng tulong. And of course, Vice President of the Philippines also extended help. And even the President also, to the SWD, give immediate order to release the funding para bigyan ng tulong ng ating mga kababayan na apektuhan sa tragedy po. Kasi nga Okay. sa Mindanao nga pala to Opo. nangyari po itong barko papuntang Sulu from Zamboanga City. Well, Mayor Kimmer Olaso ng Zamboanga City, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat. Opo. Salamat po, ma'am, sir. Yes, sir. Ginagagala ko pong nakausap po kayo itong araw. Maraming salamat po. Opo, maraming Thank you po, Mayor. salamat po for Thank you po. God bless Opo, po. for your honesty and candidness, Oo. Mayor Kimmer. We appreciate your time. Maraming salamat at sana nga po ay malaman natin talaga at And expertise oo, sa maritime business. and explain niya yung Oo. mga dininay, it's Oo. related to the family that Yeah. owns it. Yeah. But siguro sinasabi rin niya siguro yung kanyang Experience, technical. na Oo. kaalaman and bilang kapitan rin dati Oo. ng barko pala si Mayor Kimmer. Pero kasi in fairness, no, hindi pa rin tayo talaga pwede In 60 meters, Oo, make a yun left yung U-turn nangyari. at the Pero traffic the light. fact na may pumutok, must there be a mechanical error? Diba? Yun din. Pwede kahit ano. Pag Pwede tayo kasi kahit pumutok, ano eh. Ano yun? Baka merong something. Exactly, di ba? Pero yung terrorism, Parang sa automotive din, Atinin, kapag pumutok ang gulo, Oo. di ba? Kapag maplatang ka bigla, everything can go sideways. Diba? So yun pa rin, under investigation na antabayanan mo natin. Oo, at saka sinasabi nga rin niya marami ang natenga, Continue straight at the pati first yung traffic kasi light. I Then, guess in sila yung 100 parang meters, main make a na slight right. tawag dito, naglalayag sa area na yan, wala masyado. Hmm. So maraming mga pagkain, mga tao rin, stranded, di ba? Kasi sila lang yung nagkikarry nga. Sila lang yung shipping line. Oo. Yung rutang yun. Yung ruta na yun, oo. Meron din daw parang iba, pero siguro mas maliliit. Oo. Hindi katulad kasing laki In nito. 70 meters, make a Nitong slight right. MV, or itong Allison Shipping. Alright, so mamaya naman po, makakausap natin ang PCG, no? Ang Philippine Coast Guard, tungkol po sa kanilang investigasyon sa nangyaring trahedya sa dagat. Magbabalik po ang nagkaservisyo ni Corpus at Nick. In 60 meters, Magbabalik ang destination. Nagseservisyo Linya Corpus kasama si Mix Justos. Basta AM DZMN. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. Mula sa #1 Smart Dishwashing Rate. Galing-galing mo, Smart Dishwashing Face ko. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na show. Paalam po muna. Pansamantala. So this is Jam, the Filipino channel pa rin. Ang inyo pong lingkod. Paalam po.